Mga mahal na kapatid, salamat sa Diyos at niloob niya na masapit natin ang pagkakataong ito, ang pagsambang ito, upang tayo ay maghandog ng maraming pagpapasalamat sa Kanya. Noong tayo po ay tawagin sa loob ng iglesia, ay buong katapatan na tinupad natin ang pagpapasalamat sa Diyos. Hindi tayo pumayag na kailanman ay ito ay ating mapabayaan. At totoo, marami tayong ipinagpapasalamat sa Diyos, lalo na sa mga taon na nagdaan sa ating buhay. Marami tayong hinarap ng mga pagsubok, mga suliranin, ngunit dahil sa awa at tulong ng Diyos, payapa tayong nakatawid, payapa niya tayong pinatnubayan, at hanggang ngayon ay nakatutupad tayo ng ating sagutin sa Kanya. Hindi natin kailanman nalimutan na ipagpasalamat sa Diyos hindi lamang ang mga biyaya, pagpapalang nakamtan natin, kundi higit sa lahat, ipinagpasalamat natin sa Diyos ang Kanyang patnubay sa Iglesia, lalo na sa panahon ng kapatid na Felix Manalo at maging sa panahon ng kapatid na Eraño Manalo. Kayo na rin ang nakakaalam at nakasasaksi na ang nangyayari sa kasalukuyan ay totoong nakapagpapabigat ng pagdadala ng buhay ng tao sa daigdig. Kung natatandaan ninyo, masyadong malaking pinsala ang ginawa o naging epekto ng pandemya. At halos hindi pa natatapos nga ang COVID. At sa mga panahong ito ay kung inyong nababalitaan ay marami na naman nagkakasakit. Sumiklab pa ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. At ngayon ay sa pagitan naman ng Israel at Hamas. Nariyan pa yung inflation na maraming mga eksperto ang nagsasabi na baka mauwi sa recession. Kung iisipin natin ang mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan, ay idagdag pa natin ang kalagayan natin na tayo ay inalis sa talaan ng iglesia, tayo ay tinakwil, kaya baka ang iniisip ng iba ay wala nang dahilan para tayo ay magpasalamat sa Diyos. Kaya itanong natin sa banal na kasulatan, mga kapatid, ano ang dapat nating gawin sa panahon ng mabibigat na mga pagsubok na dinaranas natin sa ating buhay? Kagaya nga ng nangyayari sa kasalukuyan. Dinggin ninyo ang awit 50, 15 at 14. Ganito ang ating mababasa. At tumawag ka sa akin sa kaarawan na kabagabagan. Ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. Ano po ang dapat nating gawin sa panahon ng pagbibigat ng mga pagsubok na dinaranas natin sa ating buhay? Sabi ng Diyos,
tumawag ka sa akin. Ang katumbas ay manalangin sa Kanya. Kailan? Ang sabi, sa kaarawan ng iyong kabagabagan. Kaya, hindi tayo dapat na mawala ng pag-asa. Kundi ang dapat gawin ay manalangin sa Diyos, lalo na sa panahon ng kabagabagan. Anong pangako ng Diyos kapag tayo ay nanalangin sa Kanya, lalo na sa panahon ng kabagabagan? Ang sabi ng Diyos, ililigtas kita. Katumbas nun, gagawan tayo ng mabuti. At dahil sa gagawan tayo ng mabuti, ano ang kasunod nun o marapat nating gawin sapagkat gagawan tayo ng mabuti ng Diyos eh. Ang sabi rin ng Diyos eh, luluwalhatiin mo. Paano ang isa sa pagluwalhati sa Panginoon Diyos? Ang sabi ng Diyos, ihandog mo sa akin ang haing pasasalamat. Tuparin mo ang iyong panata sa katakas. Kaya, dapat, marapat na ipagpatuloy ang pagpapasalamat sa Diyos. Paano natin lubos na matutupad, mga kapatid, ang ating mga panata sa Diyos sa ating paghahandog sa Kanya ng ating pagpapasalamat? Sa 116:17, sa aklat pa rin ang awit. Aking ihahandog sa iyo ang hain ng pasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Paano natin lubos na matutupad ang ating mga panata sa Diyos sa paghahandog natin ng pagpapasalamat sa Kanya? Maliwanag po na nakasulat sa ating binasa, ang sabi, aking ihahandog sa iyo ang hain na pasasalamat. Sana po ay napansin ninyo na sa pasalamat ay mayroong inihahain o inihahandog yung nagpapasalamat. Bago natin tuklasin kung ano yung dapat na ihandog o ihain sa Diyos sa panahon ng pasalamat, ay alamin muna natin sa anong pagkakataon dapat natin ihandog, ihain sa Diyos, o kailan dapat isasagawa yung pagpapasalamat. Sa anong pagkakataon? 95:6-7 sa awit pa rin. Basahin din natin yung talatang 1 at 2. O magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon, tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo'y magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. O magsiparito kayo at tayo'y magsisamba at magsiyukod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong didinggin ang aking tinig. Sa anong pagkakataon dapat nating ihandog sa Diyos ang ating pagpapasalamat sa Kanya? Ang sabi ng Biblia, tayo'y magsiharap, magsilungod, sumamba sa harap ng Diyos. Kaya, sa una pang panahon, ang mga lingkod ng Diyos, nagpasalamat sa Diyos, naghain ng handog sa Kanya sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Bakit po ginawa nila yun? Ano ba ang karapatang tinanggap nila mula sa Diyos? Kaya, nagpapasalamat sila, nagpupuri sila sa Diyos. Sapagkat,
Sila po ay kabilang sa mga tupa ng Diyos. Sila ay mga tupa ng Diyos sa kanyang pastulan. Sino po ba ang kinikilala ng Diyos na kanyang mga tupa kasama sa kanyang pastulan sa mga huling araw na ito? Hindi ba ang Iglesia ni Kristo? Pero sasabihin po ng mga nanggipit sa atin, kami yan. Hindi yan kayo. Sapagkat kayo inalis na Tinakwil na kayo Aba, mabuti linawin natin mga kapatid. Sino bang sumasamba? Sino bang nagpapasalamat? Ang tiyak na hahanapin ng Diyos at kanyang tatanggapin. Pakinggan ninyo sa 1:4-23. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Napakalinaw Sinong sumasamba? Sinong nagpapasalamat? Ang tiyak na hinahanap ng Diyos at Kanyang tatanggapin. Nasabi sa talata, yung tunay na mananamba. Kaya hindi lahat ng sumasamba at nagpapasalamat daw sa Diyos hinahanap ng Diyos at tinatanggap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos na sasamba at magpapasalamat sa Kanya yung tunay. Sino po yung tunay na mananamba? Ang sabi, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Alin po yung katotohanan? Mabuti po ay basahin natin ang Juan 17:17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ano po yung katotohanan? Salita ng Diyos. Sa makatwid, yung tunay na mananamba, sinasamba niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita o ng mga katotohanan. Paano nga yun? Paano ba natin masasamba ang Diyos sa Espiritu at sa pamamagitan ng kanyang katotohanan? Linawin natin yan sa Mateo 6:9-10. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Paano po ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan? Unahin natin yung sa Espiritu. Ang sabi, sambahin ang pangalan mo sa panalangin natin kanina at sa marami pang mga pagkakataon. Ginagawa natin yan Sinasamba namin, Ama, ang banal mong pangalan. Natatapos ba ron? Hindi. Ang sabi, gawin nawa ang iyong kalooban. Yun yung katotohanan. Kaya, mga kapatid, kahit pa ang isang tao, sabihin niya, nasa bayan siya ng Diyos. Sabihin niya, nasa iglesia siya. Pero, hindi naman niya sinusunod yung kalooban ng Ama. Hindi naman niya sinusunod yung utos ng Diyos. Halimbawa, hindi siya umiibig sa kapatid. Hindi siya umiibig sa kinikilala niyang kaaway. Kundi napopoot siya. Napopoot siya sa kanyang magulang, napopoot sa kanyang kakapatid, napopoot siya sa, sabihin pa natin, kapatid niya sa laman. Hindi yun sumusunod. Sumasamba yun. Hindi hinahanap ng Diyos yun. Bakit? Sapagkat hindi siya tunay na mananamba. At
Tatandaan natin, mga kapatid. Pag binasa natin ang Kawikaan 15, talatang 8, anong sinasabi doon? Ang hain ng masama. Yung hain, handog. Pagka naghahandog ka, sumasamba ka. Pero, naghahain ka, sumasamba ka, masama. Pero kasi hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos eh. Ang pagsamba mo, kasuklam-suklam sa Panginoon. O yun po ba'y salita natin? Hindi. Kawikaan 15:8. Ang hain ng masama, kasuklam-suklam sa Panginoon. Pero hanggat sinusunod natin ang utos ng Diyos, hanggat tinutupad natin, sinasamba natin ang pangalan ng Diyos, yun ang tunay na pagsamba. Kaya hindi lahat ng sumasamba at nagpapasalamat ay tinatanggap ng Diyos. Pero gaya nga ng nabanggit natin kanina sa unahan, marami na ang nag-iisip na napakabigat na ng sitwasyon ng buhay. Siguro ay wala na tayong rason, wala nang dahilan para magpasalamat pa sa may kapal o sa makapangyarihan Diyos. Kaya, ano kaya ang dapat nating magunitang magkakapatid? Na bagamat sa kabila ng ating dinanas, mga pagsubok, ang iba marahil ay sinubok ah, sa pamamagitan ng karamdaman, ang iba ay sinubok sa kabuhayan. Ano kaya ang dapat nating magunita? Na itong dahilan para patuloy nating pasalamatan ang Diyos, lalo pa nga't matatapos na naman ang taon, mga kapatid. Ilang araw na lang. Basahin natin ang nakasulat sa 91:3-6 sa aklat po ng mga awit. Subaybayan po ninyo at medyo maraming talata ito. Sapagkat kanyang iniligtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka at ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman ng humihilagpos kong araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagdibama na sumisira sa katanghalian. Ano po ang dapat nating magunitang magkakapatid na bagamat dumaraan tayo sa maraming mga pagsubok ay dapat pa rin nating pasalamatan ang Diyos. Lalo pa nga ngayon na malapit nang matapos ang taong ito eh. Sa pasimula po ng mga talatang ating binasa ay sinabi doon, kanyang iniligtas ka sa silo ng paninilo. Huwag nating kalilimutan, mga kapatid, na sa kabila ng lahat ng ating pinagdaan, tayo po ay iniligtas nino ng Diyos. Nabingit ang iba sa panganib. Ang iba ay totoo. Napakabigat ng suliranin na kinaharap. Ano man yan. Pero sa lahat ng yun, ay iniligtas tayo. Ito lang ito lang masapit natin ang pagkakataong ito. Yan ang katunayan, mga kapatid, na hindi tayo pinabayaan ng Diyos.
At tayo rin ang makapagsasabi sa ating sarili kung hindi tayo tinulungan, kung hindi tayo iniligtas at inalalayan ng Diyos. Bagamat sa kabila ng mga pagsubok na yan ay baka wala na tayo. Baka hindi na natin nasapit ang pagkakataong ito. Ano pa ang dahilan? Bakit dapat na pasalamatan ang Diyos sa kabila ng nangyayari sa ating buhay? Unang Kronika 29:11 hanggang 13. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang kalwalhatian, ang pagtatagumpay, at ang karangalan, sapagkat lahat ng nanga sa langit at nanga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas sa pangulo sa lahat. At ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan, kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ano pa ang dahilan kung bakit dapat na patuloy na pasalamatan ng Diyos sa kabila po ng mga pagsubok na ating pinagdaraan? Sabi ng Biblia, Panginoon, sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, kalwalhatian, kayamanan, karangalan. Ikaw ang nagpupuno sa lahat ng bagay. Sino kaya ang makapagsasabi sa Diyos na kaya siya nakatawid hanggang sa pagkakataong ito ay sapagkat siya ang may gawa ng sarili niya? Kung nakatanggap man tayo ng mga material na bagay, mga biyayang kailangan natin sa araw-araw, sa Diyos galing yun eh. Kung narating man natin ang pagkakataong ito, hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi ang lakas ay nanggaling kanino? Sa Diyos. Lahat ay galing sa Diyos. Kaya, ano ang marapat gawin? Sapagkat sa Diyos nanggaling ang lahat. Sabi doon sa uling bahagi ng talata, at kami nagpapasalamat at pinupuri namin ang iyong napakabanal na pangalan. Kanina pa, ginawa na natin yan. Habang tayo ay nagbubulay-bulay, habang umaawit ang ating isipan, habang umaawit ang ating puso, kasabay sinasabi natin sa Diyos, maraming salamat. Paano yung mga nagkasakit? Ano po ang ginawa ng Diyos sa kanila? 103, 2 hanggang 3. Ganito po ang ating bababasa na pahayag naman sa atin ng banal na aklat. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa.
na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasalanan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Paano po yung mga nagkasakit? Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Hindi ba ang Diyos din ang nagpagaling sa atin? Hindi ba't siya rin ang nagbasbas sa atin ng kalusugan, ng kalakasan ng ating pangangatawan? Kaya salamat sa Kanya. Paano po kung sabihin ng isang sumasamba ngayon paano po yung mga kapatid na binawian ng buhay? Ang iba ay nawalan po ng mahal sa buhay Dapat ba rin pa tayong magpasalamat, mga kapatid? Kung sakali, dumaan tayo sa pagkakataon na nawalan tayo ng mahal sa buhay. Binawian sila ng buhay. Isang pagkakataon na totoong napakasakit na mangyari sa kanino man. Pero dapat pa rin ba tayong magpasalamat? Pakinggan niyo. Ang ikalawang Timoteo 4:6-8, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon ng tapat na hukom sa araw na yaon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Dapat pa rin ba tayong magpasalamat? Sakali po dumating yung pagkakataon na nawalan tayo ng mahal sa buhay, binawian ng buhay. Dapat pa rin bang magpasalamat? Opo. Bakit? Sapagkat kung yung mahal natin sa buhay na pumanaw, pero pumanaw na tapat, na pagtalagahan ang kanyang tungkulin, na pagtalagahan ang pagsunod sa Diyos, nanindigan sa panig ng katwiran at ng Diyos sa kabila ng mahigpit na pag-uusig at pagsubok. Ang sabi ni Apostol Pablo, iniaalay na ako, tatanggapin ko ang putong ng katwiran. Ligtas, magtatamo ng buhay ng mga. Kaya may mga pagkakataon na sasabi natin na bagamat masakit at wala na sila, nasasabi natin mapalad siya. Natapos na ang kanyang takbuhin. Mabuti nga sila. Nakatitiyak na ng kaligtasan Paano tayong mabubuhay? Anong dapat nating gawin para dumating man sa atin yung pagkakataon na makatatapos na rin tayo ng ating takbuhin? Maging katulad tayo ni Apostol Pablo. Nakatitiyak na magmamana ng putong ng katwiran. Magtapat tayo sa Diyos. Matakot tayo sa Diyos, hindi sa tao. Hawakan mo yung aral niya. Manindigan ka sa salita niya. Ano man ang mangyari. At pagdating ng paghukom, ikaw ang gagantimpalaan ng Diyos sapagkat ikaw ang nag-iingat ng kanyang salita.
Ano higit sa lahat? Dapat nating ihandog sa Diyos. Sapagkat kung naalaala nyo, yung nagpapasalamat, may hain, may ihahandog. 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano yung ating ihahandog? Ano yung ating ihahain sa Diyos? Pagka tayo nagpapasalamat, ihandog natin sa Diyos ang ating sarili, ang ating buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Dati, kung maayos pa iglesia, naghahandog tayo sa lapi, yung ating ibinukod, yung ating isinimpan. Pero dahil sa mga pangyayari sa iglesia ngayon, hindi natin magawa yun. Pero ibig bang sabihin, wala na tayong maihahandog sa Diyos? Ihandog natin ang ating sarili. Paano natin ihandog ang ating sarili sa Diyos? Ang sabi, banal, buhay, kaaya-aya. Paano yun? Sa 13, ang salita ng Diyos. Aklat ng Roma. Huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Paano ihandog ang sarili? Buhay banal, kalugod-lugod, kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Huwag anya ninyong payagan na ang alinmang bahagi ng inyong katawan ay magamit sa paggawa ng kasalanan. Sa maikling salita, ang bagong buhay. Kaya, ang isa sa dapat nating hilingin sa Diyos ngayon ay bigyan tayo ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Lahat naman tayo nagkakamali, nagkakasala. Nawa ay paging dapatin tayo ng Diyos para yung ating pagsamba at pagpapasalamat sa Kanya magdulot ng kalwalhatian. Mga kapatid, gaya po ng nabanggit sa panalangin kanina, hindi natin alam kung ano pa ang pagsubok na darating. Lalong hindi natin alam kung sino ang makapagpapatuloy. Kaya ano ang dapat na maging paninindigan ng bawat isa sa atin? Lalo pa nga tayo'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos ngayon. Pakinggan ninyo mga huling talata na aming babasahin sa awit 34:1 hanggang 6. Ganito po ang nakasulat. Ang Panginoon ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin ang kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwag. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang api na umaasa sa kanya.
Pagkat di nabigo ang pag-asa niya. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ano po ang dapat na maging paninindigan natin? Lalo pagat ngayon tayo'y nakaharap sa Diyos at nagpapasalamat sa Kanya. Ang maging paninindigan sana natin ngayon ay katulad ng paninindigan ng lingkod ng Diyos na narinig ninyo, na nagsasalita o sumulat o may akda ng mga talatang ating binasa. Anong sabi niya? Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon. Hali kayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Diyos. Hindi pala tama na pagkahirap na hirap ka na dahil may pagsubok, ay titigil ka na. Hindi ka na magpapatuloy sa paninindigan. Hindi tama yun. Anong tama? Huwag kang tumigil sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Sapagkat may tutulong, may magliligtas. Sino? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, alam namin kayo'y may pangamba, may takot. Sapagkat hindi natin alam. Pare-pareho tayo. Hindi natin alam kung gaano pa ang ating pagdaraanan sa ina. Subalit kung mananalig kayo, mananampalataya kayo, na kapag ang Diyos ay nasa inyo, walang laban sa inyo. Ibig sabihin, madadaig ninyo ang lahat, makapagpapatuloy tayo. Kaya, hinihiling namin sa Diyos, sa pagkakataon ito, ang mga muli mong masdaan ang kapulungan na sumasamba sa iyo. Itong mga anak mo na yung tinulungan, iniligtas at patuloy na kinakalingan. Mula pa sa pagkatawag mo sa kanila sa loob ng iyong iglesia. Muli, nakikisuyo kami sa iyo. Huwag mo silang pababayaan. Sa panibagong taon, kung ibibiyaya mo pa sa aming buhay, ikaw po pumatnubay siya. Pagalingin po sino man ang may karamdaman. At yung iba na totoong nag-aalala sa magiging kapalaran nila sa kinabukasan ng kanilang buhay. Ikaw ang pumatnubay sa kanila. Ikaw ang mag-udyok sa kanila na naririyan ka at hindi mo sila pababayaan. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid, tumayo kayo at tayo'y mananala. Manaming Diyos. Bago kami pagpaalam sa iyo. Muli po, nakayuko ang aming ulo. Ang aming puso nagmamakaawa. Halika sa amin. Maramdaman namin, Ama, na sinasagot mo ang aming dalangin. Bahala ka na sa amin, Ama. Pagpapatuloy kami sa aming mga paglalakbay. Huwag mo lang kaming pababayaan. Narinig namin ang iyong pangako
Pagka kami nanalangin at tumawag sa iyo, ililigtas mo kami. Ikaw ay aming luluwalhati. Ama Diyos, kung darating ang mga pagsubok pa sa inaharap, huwag mo po kaming pababayaan. Gawin mo kaming matatag sa aming pananampalataya sa lahat ng panahon ng aming buhay. Dalawin mo po ang aming mga kapatid saan man sila naroon. Biyaya mo po ang kasagutan sa kanilang mga dalangin. Ang mga may sakit, loobin po ang mga pagalingin mo pa para ang buhay at lakas magamit sa paglilingkod sa iyo. Ngunit higit sa lahat, ang kalooban mo sa kanila ang dapat mangyari at makita mo naman sa amin ang pagpapasakop sa lahat ng iyong mga salita. Salamat, Ama, sa tulong mo sa amin. Lilipas ang taong ito. Pangako namin sa iyo, kailanman hindi namin lilibutin ang lahat ng iyong mga kabutihan sa amin. Iunat mo po ang iyong kamay. Basang-basang mo kaming lahat mula sa mga magulang hanggang sa kanilang mga anak. Ama Diyos, ang magandang kapalaran at kinabukasan para sa mga anak. Iabot mo sa mga sambayan ng iyong mga lingkod na sumasambat nagpapasalamat sa iyo. Huwag mong loobin may maagaw pa ng sanlibutan. Ama Diyos, sa nangyayari sa iglesia ngayon, hindi lingid sa iyong paningin. Maraming nawala ng pag-asa. Maraming naapektuhan ng kanilang pananampalataya. Hawakan mo na kaming lahat. Huwag kaming matulad sa kanila. O Diyos ng langit, payagan mo na pag dumating ng sandali, na ang buhay namin ay babawiin mo na. Matapos kami, Ama, sa katapatan sa iyo at sa iyong mga katotohanan upang makatiyak kami pagdating ng panghuhukom. Magmana rin kami ng buhay na walang hanggan. Patuloy mong aliwin ang mga kapatid na nalulumbay. Huwag silang mawala ng pag-asa sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nangako, O Diyos, na kami iyong ililigtas. Nawa po ang aming pagsamba, ang aming pagpapasalamat. Tinanggap mo sa iyong kaitaasan. Nilinis kami sa lahat ng aming karumihan sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.